So, ibig sabihin, yung kada point natin is 1 yung unit. So, ito guys. Ordered pair niya is 1, 0. Then, ito naman is 0, 1. Then, yung kabila is negative 1, 0. Tapos, 0, negative 1. Alam mo, gets yan, na? So, ngayon, tayong bilog kung gusto mo. Kunyari, bilog siya. Something like that. Basta bilog, kunyari. Imagine nyo na lang na bilog. Kaya nga circle eh. Unit circle. So, circle siya dapat. So, kung ito guys is radius, then let's say kumuha tayo dito ng point sa part na ito. So, something like that yan. So, ibig sabihin itong radius natin is 1 din. 1 to, 1 din to. Ang radius niya, di ba? So, let's say nabuo nating angle is 30. For example lang. Then, ano magiging height na ito? Itong part na to. Pag ano yan, pag ipoprove mo. Dahil pala kinuha ko sa 45 para hindi mahirap, no? Para madali lang. Dahil pala 45 ginamit ko. Nung square root of 2. Hindi yan 45, 45. Diba ito, meron tayong right angle dyan na part. Zoom ko lang. Wait lang. Alam na, like 0.5. At palang ginamit ko, 45 para mas naintindihan. Scratch na lang. Pero, if ever 30 siya guys, hindi siya hindi siya pasok. Ang tama niya is 30-69, hindi dapat. Diba? Pero kung 45-45, sabihin natin 45-45-90 yung point. So, actually, ito talaga magiging ano to? Ano magiging sagad dito? Oo. Kasi ito sabi natin, x square root of 3 tsaka 2x to eh. Then ito magiging x tsaka x square root of 2. So, kung 30-60-90 siya. Diba? Anyways. Sabi sabihin ito 60. Pero hindi ito Hindi ito 1 din. Ito 1 to hanggang dito. Intindihan nyo? Hindi. Parang ang gulo no? Paano ba explain na madali? Talaga mahilig sa mga mahilig sa mga concept na ganito eh. Pero sabihin natin na 1 unit to guys. Then ito 30 degrees. Diba? So ito yung x natin. Ito sabihin 60 siya. So alam mo na nga yung 30-60-90. Ibig sabihin, itong hypotenuse natin is 1, diba? Which is papasok siya dito sa 90. So ibig sabihin, i-equate lang natin yun. So galing sa 30, 60, 90 natin. Kung ito is x, ito is x square root of 3, at ito is 2x. Given yung hypotenuse, so 90 degrees yun, yung side niya, di ba? Itong part. So, equate mo lang to sa 1 para mahanap mo itong dalawa. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng 2x equals 1. Then, solve for x. Ay, ba't ito pala? Ba't divide 2? So, magkakaroon tayo ng 1/2 sa x. Gets? So, ibig sabihin, kung ito is x, yung 30 natin is 1/2 siya, yung side niya. Then, ito magiging square root of 3/2. Kasi 1/2 times square root of 3.
So, ibig sabihin, pa-plug mo lang yun. Kung ito yung angle, opposite side niya is 1/2. Then, yung 60 natin is square root of 3/2. So, ito yung magiging, ano nila, sides. Wherein, kung ito is x-axis na line, then di ba ito is y-axis. So, pwede mo titreat as x, ito yung y mo. Wherein, sa ordered pair natin, meron tayong xy. Then, sabi natin, yung x, siya yung cosine. Pagdating sa trig. Then, yung y is yung sine. So, ibig sabihin, yung ordered pair ng 30 degrees natin is magiging, yung x natin is square root of 3/2. Then, yung y natin is 1/2. Wherein, tama yan, di ba? Pag ginamitan natin ng iba-iba. Gets? Naintindihan mo? Hindi. Okay lang yan. Pero ganun siya ginagawa. Then kung 45 naman, ganun din gagawin. Special right triangle. Pero kung gusto mo kunin yung mga ibang ordered pairs niyan, may shortcut naman yun. 0 to 1. Then 0 to 1. Lagi lang may square root of 2. Over to sa denominator. Then lahat yung naka-square root 1, 2, 3, 4. Numerator. Anyways. Tinatamad ako ituro to. Naturo ko na kasi ito eh. Wala akong samod magturo na ito. Pero, ganun siya ginagawa. So, let's say, sige, dagdagan natin. So, para naman sa 45, let's say 45 ang degrees natin. So, ito 1 unit. Then, big sabihin, meron tayong right angle doon. Then, big sabihin, kung meron kang 45 dito, itong missing angle may 45 din. Para maging 180 siya. Wherein, kung meron tayong 45, 45, tsaka 90. Ito, papasok to sa special right triangle case. Na sabi natin, meron tayong x, kasi pares sila ng angle. Pares din siya ng side. Then, x square root of 2. Then, kung yung given natin na hypotenuse is 1, yung side na opposite sa right angle natin, edi yung x square root of 2, ikit mo lang sa 1. So, magkakaroon tayo ng x square root of 2 equals 1. Then, i-divide mo lang siya both side by square root of 2 para makuha mo yung variable x. So, magkakaroon tayo ng 1 over square root of 2. At dahil meron siyang radical sign sa denominator, kailangan mo siyang i-rationalize. So, yung multiply mo lang yung numerator and denominator by square root of 2 over square root of 2. Then, simplify mo na. So, may square root of 2 over 2. Kasi square root of 2 times square root of 2 is square root of 4. Then, simplify, magiging 2. So, ibig sabihin na ito magiging square root of 2 over 2. Then, square root of 2 over 2. So, pares lang sila ng itsura. So, magiging square root of 2 over 2 yung side nito. Then, ito rin is magiging square root of 2 over 2. Then, same process. Kung meron tayong ordered pair na xy. Wherein ito yung x natin, guys. Then, ito yung magiging y. And ito yung magiging cosine. Ito yung magiging sine. So, pa-plug lang natin yan. Meron tayong square root of 2 over 2. Tsaka square root of 2 over 2 na ordered pair para sa 45 degrees. Then sa 60, ganun din. Kasi lang naman lagi yung kinukuha, di ba? Yung 30, 60, tsaka 30, 45, 60. Oo, ganun lang siya ginagawa. Though, may pattern naman yan para makuha yung iba. Pero may space pa, gawin na natin sa 60. Nandito na yan eh. So, ito yung sagot doon. Then, para naman sa 60, ganito tayo. So, meron tayong ganyan. Sabihin na ito guys is 1 unit din. Kasi ano rin siya eh.
radius. Diba? Tatama pa rin doon yung point. Wherein, kailangan natin kunin itong dalawang side para makuha natin yung ordered pair. Ordered pair. So, meron kang 60, meron kang 90, kulang to ng 30 para maging 180 yung triangle natin. Then, dahil meron kang 30, 60, 90, same process katulad kanina. Lagay mo lang x square root of 3, then 2x. Then, kung ano yung given, lagay mo. Opposite side, yung right triangle, 1 yun. So, lagay mo yung 1. Then, magkakaroon tayo ng 2x equals 1. Then, divided by 2. So, makuha natin yung value ng x, which is 1/2. In this case, kung 1/2 yung x square root of 3 natin, magiging 1/2 times square root of 3. So, magiging square root of 3 over 2. So, opposite side ng 30 mo is 1/2. Then, yung opposite side ng 60 degrees, that is square root of 3 over 2. Then, yung ordered pair is xy. Then, plug lang natin yung x na 1/2. Then, yung y natin is square root of 3 over 2. So, ito yung magiging cosine. Ito yung magiging sine. Ito na yung ordered pair ng 60 degrees natin. Yan lang siya ginagawa. Pero kung gusto mo, gamitan mo siya ng dito, may binidyo ako dito guys. Nakarang taon pa yun eh. Hindi nyo pinapanood. Bahala, hindi ko tuturo yun dito. Hindi nyo panoorin. Tinamad. Pero ganun siya ginagawa. Ang gusto nyo hanapin yung mga Pero sabi natin guys, madali lang ito kabisaduhin. 30, 60, 90, tsaka 45, 45, 90. Ayun lang siya. Hindi mahirap. Then, ano pa ba pwede ituro dito? Wala na. Okay na yun. Yan na naman gusto mo, di ba, unit circle? Gusto mo pa sa kabila. Kinoconnect lang yun eh. Pero ito mga ordered pair nila, guys. Gets? Hindi na sulat ko kahit ano na. Ano pa? Dali.